Masayang araw pa rin mga ka-PL kahit na marami po sa atin ang nalungkot at nadismaya sa naging resulta nitong halalan. Dahil alam ko mga kababayan, marami po sa atin ang umaasa na kahit man lang sana 7 o 8 PDP senatorial candidate ay mailalagay po natin sa Senado. Pero wala mga kababayan, ganun talaga. E ano pa nga bang aasahan natin? Hindi naman po kaalyado ng PDP ang Administrasyong Marcos. Ganun talaga mga kababayan. Hindi pa po tapos ang laban. Tandaan po ninyo yan. Hindi po tayo pwedeng manatili mga kababayan sa kalungkutan at pagkadismaya, kundi manatili tayo sa pakikipaglaban ho natin mga kababayan. Pero kahit na hindi po nakapasok ang karamihan sa mga taga-PDP laban para maging senador, mga kababayan, meron pong hindi naiisip si De Junior. Hindi niya po yata naiisip na baka magkaroon ng 2 impeachment sa taong ito. Paano ko po nasabi? Ay eto ho mga kababayan. Basahin po natin itong isang maikling artikulo na sinulat po ni PCL. Ano nga ito? Sandali lang PCL Laboy mga kababayan. Akala kasi natin kapag hindi nanalo ang Duterte, mapapa-impeach po ang ating pangalawang Pangulo, Inday Sara. Teka, meron po tayong nakakalimutan mga kababayan. Ito po't himay-himay natin itong sinabi ni PCL Laboy mga kababayan na ina-post niya po sa kanyang sariling social media account. Ilalagay ko na rin dyan mga kababayan para mabasa din po ninyo. O ito po ang sabi nitong si PCL Laboy. Itong PCL, kung di ako nagkakamali, parang rango ito ng pulis Police Colonel Laboy yata ito mga kababayan. Hindi ko siya lubusang kilala. Baka karamihan po sa inyo kilalang kilala siya. Ako, ngayon ko lamang po nabasa itong maikling post niya, itong maikling artikulong ipinost niya sa social media. 5 oras pa lamang po ang nakakalipas mga kababayan. O ito ho ang sabi. Sa next Philippine Congress mga kababayan, impeachment is coming for BBM. Teka, paano mangyayari yan PL? Karamihan ng PDP laban, hindi naman nakapasok sa 12. O eto, mga kababayan, sino ang mga kaalyado niya sa Senado? Kailangan niya ng 16 na senador para ma-impeach si Sara. Okay? Kailangan umano ng 16 na kaalyado si Junior mga kababayan para maipa-impeach si Inday Sara. Okay? Kung meron man siyang ganun karaming kaalyado, noon pa na-impeach si Sara. Di ba? Hindi nyo nakuha? Bakit hanggang ngayon nananatili pa rin po ang ating pangalawang Pangulo sa kanyang posisyon at hindi ho nila ma-impeach? Siyempre, idadahilan po mga kababayan ng mga supporter ni Bangag. Siyempre, hindi pa naman sinisimulan yung impeachment trial. Di ba? Na sana pwede na magsimulan bago maghalalan mga kababayan. Bakit? Hindi na masimulan. No? Hindi ba kayo nagtataka dyan? O eto pa. Not for re-election
sina Mark Villar, Peter Cayetano, Jinggoy Estrada, JB Ejercito, Robin Padilla, Loren Legarda, Joel Villanueva. Hindi sila tumakbo ngayon. Di ba? Nariyan pa sila ngayon sa Senado, mga kababayan. Tandaan po natin, lahat yan known Duterte supporter, yung binasa kong mga pangalan. Di ba? Hindi nyo nakuha. Uulitin ko. Not for re-election sina Villar o Mark Villar, Peter Cayetano, Jinggoy Estrada, JB Ejercito, Robin Padilla, Loren Legarda, Joel Villanueva, lahat ng yan mga kababayan, known Duterte supporters po. Alam po natin mga kababayan, kaya isa sa mga dahilan natin kaya gusto nating ipanalo ang Duterte o kahit majority man lang sa Duterte, para maprotektahan po ang pwesto ni Inday Sara at huwag maipa-impeach, kundi itong mga sa Duterte ang magdedepensa. Yan po ang ating unang naiisip mga kababayan. Kaya ikinampanya ho natin itong Duterte, pero nakalimutan po natin itong mga taong ito na binasa ko 2 beses na. Na mga maka-Duterte din po ito, mga kababayan. No? At higit sa lahat, syempre, yung mga plataforma ng Duterte sana rin, gusto nating mangyari sa ating bansa. Katulad po ng kay Pastor Apollo Kibuloy, pagbalik bitay sa mga kawatan na opisyal ng gobyerno, mga big ticket project, isa yan kasi sa hinahanap natin at gusto nating mangyari para sa ating bansa, pero wala. Ganun talaga. Tanggapin na lang po natin mga kababayan. Ito pa. Dalawa lang ang kailangan manalo sa kalyado ni Sara. Ang dapat manalo para hindi siya ma-impeach. Dalawa lang pala dapat. Ang mananalo sa Duterte, hindi na mai-impeach ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. 3 pa nga meron tayo Nanalo ang 3 Marcoleta, Bongo, Bato. O di sigurado na hindi mai-impeach si Inday, mga kababayan. At baka, mabaliktad po ang kwento nito. At si Marcos pa ang ma-impeach. Ito tuloy ko. Kaya, pipilitin ni BBM na manalo ang mga kalyado niya, kalyado niya kuno, pero siya mismo ang naglagay sa kanila sa alanganin dahil wala na sa matinong pag-iisip si BBM. Hindi niya nga naiisip itong mangyayari na ito, mga kababayan, na maaari ngang magkaroon ng 2 impeachment pagkatapos po nitong halalang ito, mga kababayan, at naupo na itong mga re-electionist na mga senador. Wala na sa matinong pag-iisip Hindi niya naiisip yan. Eto pa. Dagdag sakit sa ulo pa niya. Dagdag sa sakit sa ulo pa niya itong nangyayari ngayon, mga kababayan. No? Eto na. Si Soto, pro-Duterte yan. Okay? Siya ang Senate President noong time ni Duterte, mga kababayan. Siya din ang kauna-unahang drug czar, remember? Lumaban sa illegal na droga. Si Soto din po, mga kababayan. Walang pinagkaiba sa ginawa ni PRRD na nilabanan po itong mga durugista. No? Ito pa. Si Lacson, kung nasaan si Tito Soto, doon din siya dahil body yan. Di nyo ko napansin, noong 2022, pisot ang kanilang tandem, mga kababayan. Ping Lacson at saka Soto. So, kung nasaan si Ping o si Soto, naroon din si Ping. Kasi body yan dalawa na yan
Ganon din si Lito Lapid. Kasama nila Tito at Pingyan. Nakuha niyo po. Etong si Lito Lapid, ganon yan sila ni Tito Soto at ni Ping. Okay, so wala na tayong dapat pangambahan na baka ito si Lito Lapid bumoto sa impeachment kay Inday Sara. Wala na ho. Di ba? O, ito pa. Camille Villar, Amy Marcos at Pia Cayetano, known na Duterte allies yan, mga kababayan. Nakakalimutan ho natin. Sa bagay, naintindihan ko, dahil masyado po tayong nakatutok sa halalan. Masyado po tayong nanaig ba? Masyado nanaig yung ating silakbo ng ating damdamin, mga kababayan, na ipanalo itong Duterte. Nakalimutan po natin ang history nila Camille Villar, bagamat si Amy nariyan nagdadrama, mga kababayan, at si Pia Cayetano na alam niyo naman na kapatid po ito ni Alan Peter Cayetano, maka Duterte po talaga ito. Hindi ko po kinakampihan dito si Amy, mga kababayan, kundi binabasa ko po ang maikling tawag dito, artikulo o post ni PCL Laboy. Ito po ay ayon po sa kanyang pag-aanalisa. Tuloy ko. Marcoleta, wala na tayong problema dyan. Pasok na yan eh. Di ba? Samahan pa nila Bongo at Bato. Ayan. Okay na tayo sa tatlong yan. Marcoleta, Bato, Bongo. Pasok na sila eh. Di ba? Numbers game ang election at impeachment. 7 plus 9 equals 16. Pro Duterte yan, mga kababayan. Ulitin ko ang tanong, bakit nga natin gusto makapasok itong 10, itong Duterte sa Senado? Di ba yan ang ikinakampanya natin nung panahon pa ng campaign period? Dahil unang-una sinabi po at humiling sa atin ang dating Pangulong Duterte na ipanalo natin ito 10 para maprotektahan si Inday. Kasi siguradong hindi mai-impeach si Inday. Pero nakalimutan po natin ito, mga ito. Huwag na po tayo magamba sa impeachment ni Inday Sara. Okay? Ito pa. Panggulo pa si Hontiveros dyan dahil Liberal Party yan. At kung hindi niya kakainin ang suka niyan, anti-Marcos din yan. Totoo naman, mga kababayan. Di ba? Anti-Marcos din ito. Kaso lang, madali ito, malambot ang ilong nito. Pwedeng pwedeng mapakain to ng Jollibee. Okay na to. Di ba? Hayaan na natin yan. Isang tabi na lang natin si Hontiveros. Okay? Pumasok pa sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sa tingin nyo ba ililigtas nila si Marcos? Sure, hindi. Liberal Party is anti-Marcos from the start. Depende na lang kung kumakain talaga sila ng sinusuka nila. Diyan po natin sila titignan, mga kababayan. Sa dalawang parang aspeto na rin nila. Kung kumakain ba sila ng kanilang sinusuka o ipagpapatuloy po nila, mga kababayan, yung kanilang pagiging anti-Marcos. Liberal Party is anti-Marcos ho yan, mga kababayan. Di ba? Ngayon, ini-istab-istab niya ang Senate. Sure, gaganti ang mga yan. Paano sa Congress? Ito na. Maraming mawawala na kaalyado ni BBM sa Congress. Laglag sa banga. Lalong-lalo na po, mga kababayan, etong mga pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Karamihan po sa kanila, olats, mga kababayan. Wala nang kaalyado singagyag sa Congress o sa Kamara, mga kababayan.
Di ba? Mababawasan din ng husto yung ibang nasa 215 na pumirma sa impeachment. Tama? Kasi hindi na binoto eh. Nalaman, taragis hindi pala, pumirma pala itong taong ito sa impeachment din tayo, huwag natin ito iboto. Laglag! Kaya nga nabawasan po yung mga pumirma sa impeachment inday. Ito yung mga kaalyado ni Ngagngag, mga kababayan. O ito pa. Kailangan lang ng 103 signatures para ma-file ng impeachment kay BBM sa kasong number 1 for impeachment, betrayal of public trust, mga kababayan. 103 signature lang ang kailangan, mga kababayan. No, saan ko kunin yan? Siyempre, kung di ako nagkakamali, sa Senado at sa Kongreso, mag-merge po yung mga signatures na yan, lalarga na po ang impeachment kay Junior. Yun lang po ang pagkakaintindi ko dito sa isinulat po ni PCL Laboy. Tuloy ko At ito ang malupit. May papasok na Cynthia Villar sa Congress. Ayan na, More powerful, mas mayaman at mas kilala sa Congress o sa Kamara, mga kababayan. Isang nobody naman, si Romualdez, ulitin ko, isang nobody naman si Romualdez talaga sa Congress noon pa. Correct. Wala naman. Kung hindi lang naging presidente yung pinsan niya, hindi naman magiging speaker to eh. Di ba? Sure, mapapalitan siya sa next Congress. Ayan na yun. At maaaring ang pumalit sa kanya, mga kababayan, baka si Villar. Tandaan mo natin, hindi nagkaroon ng kapangyarihan kailanman magandang posisyon o mataas na posisyon si Romualdez sa Kamara nung wala pa yung mga Marcos, wala pa si Junior. Ngayon lang yan. Kaya sigurado mapapalitan yan. Mga kababayan, mag-antabay po tayo. Ito, konti na lang. At yung mga party list, yung mga Akbayan, Gabriela, etc., mga party list na main purpose from the start is anti-Marcos sila, they are created as anti-Marcos, mga kababayan. Hindi nila sasigipin si BBM. Sarili lang nila ang iniisip nila. Nakuha nyo ho yan. Wala silang pakialam dyan. Ma-impeach ka dyan, Marcos, wala kaming pakialam sa'yo. Importante itong sarili namin. Yan po, yung mga party list na yan. Ito pa. Kaya, sure, after election, may dalawang impeachment mangyayari at si BBM ang ma-impeach, mga kababayan. Great things will happen sa next Congress. Ayon po kay PCL Laboy, mga kababayan. Okay? Kaya sa mga nagdadalamhati, nalulungkot, na dismaya katulad ko, dahil tatatlo laang sa PDP senatorial candidate ang nakapasok sa 12 at nangangamba tayo na baka matuloy na ang impeachment kay Inday Sara. Huwag ho kayong mag-alala, mga kababayan. Panghawakan po natin itong isa sa mga isinulat ni PCL Laboy. At malamang yan po ang mangyayari. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.